Arestado naman ang isang pulis at isang dating sundalo na sangkot umano sa moonlighting bilang mga motorcycle escort. Nakatakas naman ang SUV na ineskorta ng dalawang uniformed personnel. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, sinampahan na ng kasong usurpation of authority itong ang pulis at isang dating sundalo na sumasideline bilang motorcycle escort. Pinaiimbestigahan na rin ng liderato ng PNP ang immediate commander ng nahuling pulis. Meron ako nahuli ngayon. Hinarang ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang motorcycle rider na ito na nag-e-escort sa isang SUV sa kahabaan ng Jokno Avenue sa Parañaque City. Isa sa kanila ang kumpirmadong pulis na nakatalaga sa motorcycle unit ng HPG-NCR habang ang isa ay nagpakilalang tauhan ng Philippine Army. Ako sir, galing ako Pampanga sa bahay ni Busy. Bakit SPG ka? Yes sir. Ang uniform mo, nagyan kong ganito. Ang uniform ko sir nasa bahay sir. Bakit meron ka ganyan? Luma ako na to sir eh. Yun ang mga deception. Ayon sa HPG, illegal ang sideline ng dalawa na maituturing na moonlighting. Marami pong gumagawa nito. It so happen lang siguro no, na ito ay yung nahuli is dalawang uniformado. Of course, meron itong monetary consideration for them. That's why ito nga po is they're doing this kasi nagmumoonlight sila. Mabilis namang nakatakas ang itim na Toyota Alphard na ine-escorta ng dalawa. Tinutugis na rin siya ng otoridad na maaaring maharap sa paglabag sa Presidential Decree 96 dahil sa paggamit ng blinkers. That is the subject of our investigation kung sino yung ine-escortan nila. No, hindi po official HPG motorcycle yung ginamit, but one is I think registered under the provincial government of Cavite and the other one is a private motorcycle. Sinampahan na ang dalawa ng kasong usurpation of authority sa Parañaque City Prosecutor's Office habang maharap din sa kasong administratibo ang pulis. Alam mo, yung mga tao talaga natin, I think, hindi pa rin natututo. No? And sabi ko nga dito kay HPG Director, we're not so happy. Pahanap mo na rin kung sino yung immediate commander. And paano nangyari yon kung hindi alam ng immediate commander? Ang nahuling sundalo, positibong nakilala ng Philippine Army. Dati raw itong nakatalaga sa kanilang intelligence unit at tuluyan ang na-discharge sa serbisyo noong August 2022. New case, madadagdag ito sa kanyang pending case. So definitely magiging dishonorable discharge once na informal yung kanyang retirement, pagkuha niya ng retirement. Basically wala pa rin siya matatanggap kasi magiging dishonorable discharge yung kanyang status. Ikinasa ng HPG ang operasyon kasunod ng pagkakahuli sa dalawang tauhan ng PNP Special Action Force na sumasideline bilang security escort ng isang Chinese national sa Muntinlupa City. Kaya ang liderato ng PNP, tiniyak na mananagot ang mga sangkot sa illegal na aktibidad. Now we put command responsibility. Hindi lang po yung tao. Kasi hindi na mangyayari kung walang alam yung commander kung sino may pananagutan. Gusto namin may pananagutan. Kaya nga po yung nangyari dun sa SAF, you can see, pati yung yung battalion commander are being investigated. And makikita niyo po talagang justice will roll. We are not forgiving sa magandang bagay. Even for this case? Ay, hindi po kami papayag ng ganito. Alex, nilinaw ng liderato ng PNP na hindi maaaring tumanggap ng second job yung mga pulis na aktibo pa sa serbisyo, naka-duty man sila o hindi. Hinikayat din nila ang publiko na agad i-report sa PNP yung mga kilala nilang pulis na gumagawa ng moonlighting. Alex? Okay, Mar, ano ba ang panuntunan ng Philippine National Police kung sila ay mag-e-escort? Kailangan ba ang kanilang eskortan government official or mga tauhan, empleyado ng gobyerno ba? Bawal sila sa private citizen, parang ganon? Alex, yung sa HPG, sa base doon sa panuntunan nitong HPG, ang ine-escortan nila kalimitan ay mga government official. Pero yan ay may deployment o may initial deployment plan sa kanila. Kung may mga event gaya ng mga international event, usually nag-e-escort din yan sila sa mga bisita
no, galing sa ibang bansa. Samantalang yung mga police security escort naman ay ang nagbibigay lang niya, no, nag-i-issue doon sa mga may threat o may may banta sa kanilang buhay ay ang Police Security and Protection Group at hindi maaaring mag-escort yung mga police na mula sa ibang unit. Paano, Mar, kung yung nag-escort na pulis ay naka-sibilyan? Ibig sabihin, hindi siya naka-uniforme pang PNP, pero meron siyang ine-escortan na ganun rin, government or private individual, pero hindi mo siya halatang pulis. Paano yun? Alex, yun nga ang paghikayat ngayon ng PNP sa publiko. Kung may makita daw na ganyan, kung ang gamit ng mga motorsiklo ay may marking ng PNP o nagpapanggap na kabilang sa PNP Highway Patrol Group, kung maaari daw ay videohan sila para agad na ipagbigay alam sa leadership ng PNP at ma-verify nila kung totoong mga pulis yan o sumasideline lang bilang mga police escort. Dahil ayon sa liderato nitong HPG, hindi na bago sa kanila yung ganitong sideline ng kanilang mga tauhan. Kaya nga may panukala raw na baguhin na yung disenyo ng uniforme nitong HPG dahil kalimitan daw ginagaya yan ng iba na gustong sumideline bilang mga security escort ng mga VIP sa kalsada. Alex? Mar, atin lang to. Meron rin ilan na ine-escortan kahit na yung palibing na. Alam mo yon? Yes, Alex. Maraming nare-report sa PNP. Kaya nga itong operasyon na ito ay hindi raw nagtatapos dito. Bagos ay mas paigtingin daw nila yung panguhuli, lalo dyan sa mga main thoroughfare, no? At actually itong operasyon na ito ginawa dyan sa Parañaque kung saan alam mo na maraming mga mga tinatawag nila mga VIP dyan, lalo dun sa may mga operation ng Pogo at Casino. Kaya nga ngayon ay patuloy na tinutugis ng PNP at inaalam kung sino ba yung ine-escortan na VIP raw nitong dalawang nahuli na mga nagpapanggap na police escort. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.